kultura ng Korea at culture ng Philippines. Hindi po masyadong ganun kalaking holiday yung Christmas sa Korea. Pero nung nasa Pilipinas ako na nagka-Christmas kami, nakaka-excite talaga kasi nakikita mo yung lechon baboy sa harap mo eh. Nakanganga, tapos nakasuksok ng apple. Ang dami pang parol, grabe. Ang dami nagtitinda din, ang dami. Kada bahay talaga may nakasabit ng parol, di ba? Annyeonghaseyo! Hello everyone! Welcome back to my channel. Ako po si Hana Cho, ang inyong Koreanang may pusong Pinay. So, we're back. We're back with another video. Anong video naman ngayon? Ngayon naman po, nag-prepare po ako sa inyo ng content para malaman niyo po ano yung pinagkaiba sa Christmas ng Korea at sa Pilipinas. By the way, sa mga hindi po nakakaalam sa akin, ako po ay pure Korean. Pero baka magtaka kayo. Bakit ang galing niyo mag-Tagalog kung Koreano siya? Let me explain this. Matagal na po kasi ako tumira sa Pilipinas. Kaya ang aking intonation and accent and everything ay parang Pilipino. Marami pong nabibilib. Kasi nga po, ang mukha ko, Koreana. Pero yung pag pinikit lang nila yung mata nila, parang naririnig nila, ay, Tagalog yun. Pilipino yung nagsasalita. Parang ganun. So anyway, dito na tayo sa content natin ulit. Lahat po na sasabihin ko ngayon ay based on my experience and sa mga nakikita ko. Okay. So let's start muna tayo. First of all, meron tayong pinagkaiba sa kultura. Kultura ng Korea at culture ng Philippines. Kasi nga po first, hindi po masyadong ganun kalaking holiday yung Christmas sa Korea. So una po, mag-iiba po sila sa culture difference. Kasi nga po yung kultura sa Korea, kasi nga po, ang Korean po kasi most of them are Buddhist. So hindi po ganun kalaki yung Christmas para sa kanila. While in the Philippines, diba, mga 70% or 80% ay Catholic and Christians. Kaya dahil doon sa religion na yon, malaking impact po ang Christmas. Kaya napapansin nyo rin, sa Korea po kasi, like yung Christmas nila, yung Christmas lang na araw na yun. Pero in the Philippines, September pa lang nagsisimula na. So parang nakikita po natin na malaki talaga ang holiday ng Christmas sa Philippines. Next naman, ang Christmas decorations. Alam nyo po, ang laki po talaga ng pinagkaiba ng decoration sa Philippines at sa Korea. Ang napansin ko po pagdating dito sa Korea, pag pumunta po kayo sa labas, makikita nyo lang po yung sa mga public places or sa mga bahay-bahay lang sila mga nagde-decorate ng Christmas tree. And then parang lang, sa mga urban areas or sa mga shopping district, dun lang sila naglalagay ng mga magagandang Christmas tree, Christmas light, and pupunta dun yung mga tao para nakikipag-picture, ganon. So, sa mga public places po, mga entertainment, maraming mga Christmas tree and lights, ganon. Pero pagdating sa Pilipinas, grabe. Kasi nga, every house, naglalagay sila ng Christmas lights. Ano pa? Ang dami pang parol, grabe. Ang daming nagtitinda din, ang dami. Kada bahay talaga, may nakasabit ng parol, di ba? Yun yung hindi ko nakita sa Korea. Wala sa parol. Wala. Yung mga star na yan, sa Pilipinas lang yan makikita. O hindi po yan makikita dito sa Korea. So, yun po yung pinaka-big difference ng mga decorations talaga. Ang laki ng pinagkaiba. Pero feeling ko sa Christmas lang lumiliwanag talaga yung Pilipinas, no? Pangatlo naman tayo sa pagkain naman. Ito yung hindi mawawala talaga sa pag-Christmas. In Korea, wala mo kami specific na kinakain sa Christmas. Ano lang, tipon-tipon lang, kasama ng mga jowa, mga pamilya, kain lang, cake. Ayan, cake. Baka yung cake, di mawawala yan. Cake, mga fried chicken, mga chicken na iba't ibang klaseng chicken, ganyan. Yan yung hindi mawawala sa lamesa ng Korean pag Christmas. Baka kasi popular lang siya, kaya siya marami kinakain. Pero wala kami talagang specific na pagkain na dapat kainin namin yan sa Christmas. While in the Philippines, laging merong lechon kapag Christmas. And then Noche Buena, Edam cheese, Coke, Sprite, ano pa? Spaghetti, may dessert pa tayo, di ba? Ang dami natin. Kaya, yun nga po, meron pag sinabing, uy, mag-Christmas party, meron talagang specific na pagkain yung lumalabas at bawal na bawal hindi mawawala yung Noche Buena at saka yung lechon manok dyan. Lechon manok, lechon baboy man yan, Coke, Edam cheese, char. Before, nung middle school ako, dito po kasi ako nag-Christmas nung bata ako. Tapos, yung Christmas nila, wala lang. Pagkain lang. Kung ano yung merong lumalabas. Wala.
Pero nung nasa Pilipinas ako nung nagka-Christmas kami, nakaka-excite talaga kasi nakikita mo yung lechon baboy sa harap mo eh. Nakanganga, tapos nakasuksok ng ng apple. Grabe, yun yung pinaka-gusto ko sa Pilipinas. Yung daming pagkain kapag Christmas, you know. Kahit ano man yung sitwasyon, kahit ano man yan, kahit kung saan ka man, basta Christmas, dumadami yung pagkain. Masaya po talaga yung Christmas sa Philippines. And pangapat na aspect ko naman ay religious observance. Yun po yung meron tayong makikita na different between Philippines and Korea. Kasi po yung Korea, pag sabi nilang Christmas, hindi po siya mostly for religion. Hindi po siya for religious one. Only for commercial, mga entertainment, ganyan lang. Parang more on culture lang siya, hindi po siya sa religious one. Kaya, baka magsimba naman yung mga Christian dito sa mga Korean. Magsimba sila pag Christmas, ganyan. Pero in the Philippines, recently ko lang din nalaman. Kasi nga po malakas yung religious significance sa Philippines pag Christmas. Kaya, nalaman ko lang to before, kahapon lang ba, na meron daw silang simbang gabi. Like, mag-start sila ng 16 days, tapos pag napuno nila yung 16 days ng simbang gabi na yun, hanggang Christmas yun di ba? Tapos, makakamit mo daw yung isang wish mo pag naka-attend ka ng 16 days ng simbang gabi, yung mass. Nung bata pa lang ako, since Christian ako, hindi ko pa siya naranasan or nakita. Pero, yan yung lagi kong narinig nung bata pa ako. Pag kasi sa harap ng bahay namin, meron kaming malaking church doon na Catholic church. Tapos, pag gabi lang naglalakad ako, parang ang daming mga ilaw na hawak nila. Tapos, pumapasok sila sa loob ng church. Simbang gabi, naririnig ko siya. Pero never ko pa siya na-experience. And parang, ngayon ko lang nalaman na, ito pala yung isang event na ginagawa sa Philippines before 16 days bago mag-Christmas. Wow, amazing. Parang, siya? Parang amazing siya for me kasi nga, first time ko rin nalaman na, ay wow, may simbang gabi pala. 16 days, kung nakamit mo yung 16 days, makakakuha ka ng, yung isang wish mo, magiging totoo. Parang ganun. Ngayon naman po, ang number 5 po naman natin, yung duration ng Christmas. Sa Korea po kasi, kapag, Christmas, hindi po talaga siya talagang malaki. Hindi po talaga siya malaki. Eve, 24, tsaka Christmas, lang, doon sila nagse-celebrate. Baka marami din mga taong nagse-celebrate kapag 25 na. Pumupunta sila sa labas, kumakain sila, nagpa-party sila sa bahay, ganyan. Pero, pagdating 26, wala na yan, tapos na. Wala. Pag 27, wala na Christmas, tapos na yung Christmas, ganun sa amin. While in the Philippines, September pa lang, nag-ready na yung Christmas. Hindi, nag-start na yung Christmas. Tapos, lumalabas na yung Christmas song sa mga SM, sa mga public places, Christmas song, sa mga bahay-bahay. Pagdating naman ng 24, 25, wala, sigawan na dyan. Tapos pagtapos na yun, hindi pa yun tapos. Meron pa kasunod dyan. Hanggang sa Feast daw of the Three Kings in January, hanggang dun daw makakontinue yung Christmas sa Philippines. So parang, diba, nakikita talaga natin, ang laki-laki talaga ng Christmas holiday sa Philippines. And talagang, ayan yung masaya. Kasi nga, pag inisip lang nila Christmas, parang lahat ng mga, iniisip nila, nagiging masaya, nagiging positive, nagiging parang hopeful, ganyan. Nagiging masaya lang sila kasi nga Christmas. Kahit magalit ka, sige okay lang kasi Christmas. Parang, yun nga, maganda yun kasi nga, lumalaki yung pasensya mo. Kung meron pa po kayo naiisip na ay magkaiba siya sa Philippines and Korea na Christmas, pwede niyo rin pong i-comment below. Pero for my own aspect lang talaga saan mo talaga gusto mag-Christmas? Sa Philippines or sa Korea? Ako po, talagang, real talk tayo dito sa Philippines po siya. Sa Philippines talaga siya. Kasi nga po, alam ko po kung gaano kasaya yung Christmas sa Philippines. And then, like, malaki yung celebration nila, masaya, ang daming kinakain. Ayun nga. Tsaka mas masaya yung mga ugali ng kasama mo. Yung mga tension ng mga kasama mo sa Philippines. Yung mga ate, kuya ko, ganon.
talagang wala, happy lang kahit mag-greet ka lang ng Merry Christmas, happy ka na ganyan. Pero pag dito, hanggang ngayon po kasi, nag-celebrate po ako ng Christmas ko sa Philippines. Kasama ng mga ate kuya ko, sa church namin, kasama ng mga pamilya namin, ganyan. So, naging masayang-masaya talaga siya. Alam mo yun, dahil lang Christmas, sumasaya yung araw mo. September pa lang yung greetings na nila, Merry Christmas. Nakakamiss po yung ganun na kultura. While here po, wala, ito lang po yung decoration namin for Christmas. Yan lang po yung Christmas decorations na. Wala nang decorations dito. Pero, actually, sa Korea po kasi pag Christmas, more on sa jowa sila instead of family. Hindi uso po yung Christmas with the family. Mas uso with jowa. Kaya, mas marami po mga tao na pumupunta sila sa mga hot places. Yung hindi hot places ha, yung mga famous places. Kasi sa Korea, hot place po is famous place. Ganyan po yung pinagsasabi nila. Hot place. Yun nga po, mas marami nga po yung tao na nakikipagsama with their jowa. Kung wala kayong jowa, with their family. Kung wala kayong, kung hindi family, friends, ganyan. So, yun nga po. Sa Pilipinas kasi, hindi lang siya with family. Dinadala mo na pati jowa mo sa bahay, di ba? Pamangkin mo, pinsan mo, kamag-anak mo, kapitbahay mo, lahat nakikisama na sa Christmas. And I'm very thankful na experience ko yung ganun culture. And soon, gusto ko rin po makabalik sa Pilipinas. And marami po mga tao, ba't di po kayo bumabalik sa Pilipinas? I'm still getting ready for my transfer exam. Kaya, mostly kasi December, last week of December, January, ganyan po kami nagpapasa ng mga documents. Kaya, hindi po ako makabalik ngayon sa Korea, sa Philippines. Thank you so much everyone for watching my video, and I hope na tuloy-tuloy po yung communications natin. And don't forget to comment kung ano pa yung iniisip nyo na magkaiba yung Korea and Philippine culture. You know, hindi po natin sinasabi mas maganda yun, mas maganda yan. Ang sinasabi po natin dito kung ano yung pinagkaiba para i-expand natin yung ating idea, you know? Pag i-expand po kasi ng ating knowledge with that culture is mas magiging wide yung paningin natin sa mundo. Anyway, hanggang dito na lang po everyone. Thank you so much for watching. And again, this is Hannah Cho, ang Koreanang may pusong Pinay. Bye-bye!